Kabanata 3501. Ling Xiao, Ming Shuang, Ling Xiao, Xiao Jin, Leng Mei. Ang 5 taong ito ay nanalo ng mga lugar sa Gods and Demons Invitational. Dragon Shark King, Fighting Soul, Battle Soul, Wind Soul, at Murong, isang neutral na mandirigma na may double cultivation base sa Reincarnation God Realm. Buti na lang kasama sa listahan ng imbitasyon. 5 karagdagang lugar din ito. Bagamat si Merongde ay isang neutral na mandirigma. Pero sumali na siya sa Soul Palace. Bukod dito, sa loob ng halos 1 buwan, nagsagawa rin si Ming Shuang ng maraming pagsusuri at pagsisiyasat sa kanya. Kumpirmahin na walang problema ang taong ito, gusto lang sumali sa Soul Hall para makakuha ng lugar na makapasok sa mausoleum ng Ancient Sword Emperor. Mayroon lang akong isang pangungusap, hanggat nagtatrabaho ka sa Soul Palace, hindi ka tatrituhan ng Soul Palace ng masama. Kung masama ang loob mo, huwag mo kaming sisihin. Panipi. Sinulyapan ni Ling Xiao si Merongde, bagamat sinabi niyang maganda pa rin ang pananaw niya kay Ming Shuang. Pero may mga bagay na dapat sabihin o dapat sabihin. Napilitan si Murong ng aura ni Ling Xiao at halos mapaluhod. Ano ang sitwasyon? Natigilan siya. Narinig ko na may napakalakas na panauhin sa Soul Palace. Alam kong kahit si King Loyalty ay natalo. Ngunit nabigla si Merongde sa aura ni Ling Xiao. Ang taong ito ay hindi maarok. Palihim na sabi ni Murong sa kanyang puso. At tiyak na may kakayahang pumatay sa kanya ng madali. Pagkakanulo sa harap ng ganitong klaseng tao, hindi ba't kamatayan ang hinahanap niyan? Okay, wala nang iba, let's go. Binati ni Ling Xiao, Lolo Pagong, iniiwan ko ito sa iyo dito. Huwag kang mag-alala, anak, ikaw yan, mag-ingat ka sa mga yan, baka atakihin ka anumang oras. Paalala ng Pagong ng bulkan. Nakikita ko. Sa katunayan, hindi nag-aalala si Ling Xiao sa kanyang sarili, mas nag-aalala siya kay Ling Xiao at Xiao Jin. Napansin niya mula sa nakaraang labanan na sina Long Chen at Xiao Jin ay nakita ng mga orc na iyon. Ayokong malaman ang tiyak na dahilan. Isang lumalamon na gintong uwak. Isang inapo ng lahi ng dragon. Natatakot akong dalawa lang sa buong profound world. Paanong hindi nila gustong kunin ito para sa kanilang sarili? Pero kung gusto mong kunin ang kapatid ko, kailangan mong maghanda para sa isang mabigat na presyo na babalik. Ang emperador ay isang halimbawa. Malamig na ngumiti si Ling Xiao, pagkatapos ay sumambulat sa hangin. Dahil malapit sila sa lungsod ng mga Diyos at demonyo, sila ang unang alo ng mga tao pagdating nila sa lungsod ng mga Diyos at demonyo. Pagdating pa lang sa pinto, nakilala ni Ling Xiao si Shi Xiaozong ng Blood Axe Snake Clan. Si Shi Xiaozong, na dating triple-layered reincarnation god, si Ling Xiao ay walang kalaban-laban. Ngunit ngayon, wala si Shi Xiaozong sa mga mata ni Ling Xiao. Ang isang mabuting aso ay wala sa daan, ano ang iyong ginagawa? Malamig na tiningnan ni Ling Xiao si Shi Xiaozong at ang iba pang mga mandirigma ng Blood Axe Snake Clan, na may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Gumagaling na si God and Demon Commander, pero hindi kanya kayang alagaan. Ngayon ay ipaghihiganti ko ang patay na dugong palakol ng Snake Clan Warrior. Shi Xiaozong hummed coldly. I advise you not to act rashly, otherwise, the result is definitely not what you want. Ang dahilan kung bakit pinatay ni Ling Xiao ang Blood Axe Snake Clan sa unang lugar ay dahil lamang sa napilitan siyang walang pagpipilian. Dahil walang nangyari ngayon, ayaw niyang kumilos. Ngunit kung hindi alam ni Xiao Zhangxi kung ano ang mabuti o masama, hindi siya malugod na tinatanggap. Fart, maglakas loob ka bang lumaban mag-isa sa akin? Malakas na sigaw ni Shi Xiaozong. Bakit hindi maglakas loob? Ngumisi si Ling Xiao at sinabing, mabuti kong talunin ka para malaman ng mga tao sa Blood Axe at Snake Clan na hindi ako ganoon kadaling gulo. Kuya Ling Xiao, bakit hindi mo ako payagan? Hindi napigil ang sabihin ni Ming Shuang. Sa buwang ito, ang kanyang antas ng paglilinang ay nasira na rin. Sa Western regions, ang mga nangungunang mandirigma ay maaari lamang makapasok sa 3 antas ng Reincarnation God Realm. Gayunpaman, ang kapaligiran ng Tomb of the Primordial Gods ay espesyal, na may mas maraming aura, mas malaking pagkakataon na magtagumpay, at mas mabilis na tagumpay.
Nag-aalala siya na hindi si Ling Xiao ang kalaban ni Shi Xiaozang, kaya nagkusa siyang humingi ng shot. Don't worry girl, hindi nasasayang ang oras ko ngayong buwan. Ngumiti si Ling Xiao Chong Mingshuang, at lumabas na sa hanay. Nanonood kayo. Inutusan ni Shi Xiaozang ang kanyang mga tauhan. Saka naglakad pasulong. Nagharap ang dalawa sa pintuan ng lungsod ng mga Diyos at demonyo. Hindi ka ba magbabago ng katawan mo? Naghintay ng ilang sandali si Shi Xiaozang, at nalaman na hindi nilayon ni Ling Xiao na gamitin ang Beast Soul para magbago, kaya hindi niya napigil ang sabihin. Sinserong tao ka, ngunit sa kasamaang palad, may isang kapatid na babae na naghahanap ng kamatayan. Upang makitungo sa iyo, hindi na kailangang baguhin ang kaluluwa ng hayop. Gusto mo lang mag-shot. Kinabit ni Ling Xiao ang isang kawit. Bawal mong bastyusan ang kapatid ko. Kahit na alam niya ang mga birtod ng kanyang kapatid na babae sa lungsod ng mga Diyos at demonyo, siya ay isang tunay na kapatid na babae kung tutuusin. Si Xiaozang ay hindi kailanman magparaya sa sinumang maglakas loob na mang-insulto sa kanyang kapatid na babae sa kanyang harapan. Nanginig siya, at pinatay na ni Xiaozang si Ling Xiao. Blood axe ang nagbubukas ng langit. Sa mga kamay ni Shi Xiaozang, ang isang pulang dugo na maliit na palakol ay partikular na kapansin-pansin. Kamakaway, ang malaking matalim na aura ay lubhang nakakatakot. Halos maputol si Ling Xiao. Hindi pa ba sapat ang king-level intermediate martial arts para makakita? Gumalaw si Ling Xiao, at ang Wuzun sword ay nabasag sa hangin. Wuzun Blazing Sky Sword Art. Ang apoy ay umiikot, at ang init ay bumubulusok. Ang dakilang palakol na namuo mula sa tunay na diwa ay direktang nabasag ng apoy na espada sa isang suntok. Nanatiling hindi nagbabago ang mukha ni Shi Xiaozang, isa pang galaw. Blood axe na tumatawa sa langit. Ang hakbang na ito ay halatang mas mabangis kaysa sa nauna, at ito rin ay mas marahas. Kaya't naging marahas ang buong katawan ni Shi Xiaozang. Hindi pa ba sapat ang king-level advanced martial arts para makita? Walang pakialam na ngumiti si Ling Xiao, at ang Ice Venerable Sword ay sumambulat sa hangin. Wuzun Blazing Sky Sword Art. Bingzun Han Tian Jianju. Magkasamang lumabas ang dalawang espada. Noong nakaraan, ang kombinasyon ng dalawang espada ay kapangyarihan lamang ng intermediate martial arts sa antas ng hari. Gayunpaman, ang pinagsamang pag-atake ngayon ay ang kapangyarihan na ng king-level advanced martial arts. Boom ka! Tumunog ang nakakakilabot na dagandong. Si Xiaozang ay talagang naitaboy ng ilang metro, ang kanyang ekspresyon ay madilim. Paano nangyari ito? Hindi niya pinaniwalaan na totoo ito. Ang sarili kong cultivation base ay mas malakas kaysa kay Ling Xiao, paano ako mamarkahan ng ganito? Huwag kang magtaka. Ang antas ng iyong paglilinang ay hindi bumuti sa buwang ito. Ngunit nakalusot ako sa ikalawang yugto ng Reincarnation God. Wala kang advantage sa akin. Mas makapangyarihan ang martial arts ko kaysa sayo. 3 espada sa isa. Wuzun, Bingzun, Panginoong Kaluluwa. Hindi nilayon ni Ling Xiao na mag-aksaya ng masyadong maraming oras. Pagkatapos ng 2 espada, may 3 espada. Ang mapanirang puwersa ng espada ay sumugod, kahit na sinubukan ni Shi Xiaozang na labanan ito. Ngunit binaril pa rin siya ng daan-daang metro ang layo at bumagsak sa lupa, na puno ng dugo. Kung hindi kita papatayin ngayon, sa tingin ko ay dahil sa malalim ang pagmamahal mo sa kapatid mo. Ngunit walang dalawa, kung mangyari ulit ito sa akin. Pumatay ng walang awa. At ikaw, tandaan mo ang sinabi ko, kung may ganoong bagay, ang Blood Axe Snake Clan ay wala na. Panipi. Pagkatapos magsalita, dumiretso si Ling Xiao sa lungsod ng mga Diyos at demonyo. Sumunod naman ang iba. Siya Xiaozang nakahiga doon na may napakapangit na mukha. Siya ay nagtrabaho ng husto sa loob ng maraming taon, at hindi siya kasing husay ng isang hindi kilalang tao sa Western regions. Nakalulungkot. Sigh. Biglang lumipad ang isang arrow, at nahulog si Xiaozang Shi sa lupa. Young Master. Walang nag-isip na ang psikolohikal na kalidad ni Shi Xiaozang ay napakasama kaya pipiliin niyang magpakamatay. Hindi ko inaasahan na si Brother Ling Xiao ay magiging napakalakas ngayon. Ngunit sa pagkakataong ito dapat kang mag-ingat sa pagpasok mo sa mausoleum ng Ancient Sword Emperor.
Natatakot ako na ang makalangit na hari at ang ina ng dragon ay kailangang patayin ka. Maaaring ang iba ay hindi gaanong determinado, ngunit kapag nagkaroon sila ng pagkakataon, malamang na hindi na nila ito pakakawalan. Panipi. Paalala ni Ming Xuang, bagamat natalo lang ni Ling Xiao si Shi Xiaozang noon. Ngunit si Xiaozang ay malayo pa rin siya sa mga veteranong powerhouse tulad ng Dragon Mother at Heavenly King. Hindi mahalaga. Ngumiti si Ling Xiao at nagsabi, ang mga mandirigma ng Western regions ay wala na sa aking konsiderasyon. Sa katunayan, ang pinakakinabahala ko ngayon ay ang nangyari pagkatapos ng mana ng Ancient Sword Emperor. Maging ito ay ang Panginoon ng mga Diyos at demonyo o ang Wild Orcs, ito ay isang malaking banta. Panipi. Ang malakas na tiwala sa sarili ay nagmumula sa sariling lakas ni Ling Xiao. Pero hinding-hindi siya magiging mayabang. Alam niya kung gaano siya kalayo sa Panginoon ng mga Diyos at demonyo. Matapos makapasok sa lungsod ng mga Diyos at demonyo, ang lahat ay nagtungo sa mundo ng mga patay. Anyway, alam ko na ang pasukan ng Ancient Sword Emperor's Mausoleum ay nasa loob, at hindi na kailangang mag-aksaya ng oras. Akala ko ay maaga silang dumating, dapat ito ang unang koponan. Sino ang nakakaalam nang siya ay dumating doon, nalaman niyang ang makalangit na hari, ang tapat na hari, ang ina ng dragon, at si Angkang ay dumating na lahat. Tanging ang mga taga-alyansa ng paghihiganti, tila hindi pa dumarating. Ang mga taong ito ay talagang balisa. Ilang sandali pa, dumating na rin ang mga tao mula sa Alliance of Vengeance. Dalawang tao, ang isa ay pinuno ng mapaghiganti na alyansa, at ang isa ay ang Linglong Saintess. Dumating na rin ang dalawang subordinate ng Lord of the Gods and Demons. Malinaw na kakaiba ang pakiramdam ng dalawang tao kumpara noong pumasok sila sa mundo ng mga patay noon. Tila may matinding sakit na nagmumula sa kanilang mga katawan. Ngunit mayroong ilang mga nakakatakot na puwersa na maaaring sumabog anumang oras. Dahil sa sobrang contradiction na pakiramdam na ito, napasimangot si Ling Xiao. Tiyak na, ang mga tao sa apat na pangunahing rehiyon ay hindi tinatrato ang mga tao sa kanlurang mga rehiyon bilang mga tao, at sila ay gumagawa lamang ng pisikal na pagbabagong anyo. Anuman ang buhay o kamatayan. Sa oras na ito, lahat ng 18 tao ay nagtipon. Ang makalangit na hari at ang ina ng dragon ay tumitig kay Ling Xiao, nais na putol-putol ang katawan ni Ling Xiao. Ngunit sa labas ng puntod ng sinaunang emperador ng espada, wala silang planong kumilos. Pagdating nila sa mausoleum ng Ancient Sword Emperor, hindi na nila kailangang alalahanin ang Panginoon ng mga Diyos at demonyo. Siguradong papatayin nito si Ling Xiao. Narito ang lahat, bakit hindi mo nakikita ang Panginoon ng mga Diyos at demonyo? Hindi ito ang araw kung kailan binuksan ngayon ang libingan ng Ancient Sword Emperor. Binaliwala ni Ling Xiao ang mga tingin ng dalawa. Napakadaling sinabi. Hindi pa oras. Tumingin si Linglong Saintess sa langit at nagsabi, bukas ay kalahating oras pa. Pagkatapos ay maghintay. Ngumiti si Ling Xiao at naupo nang naka-cross-legged sa kawalan. Para sa kanya, natural na hindi problema ang ganitong klaseng bagay. Master, pakiramdam ko palagi may nakatitig sa atin. Biglang sabi ni Leng Mei. Sa oras na ito, nagsasanay pa rin siya sa mundo ng mga bundok at ilog, tulad ni Xiaojin. Huwag kang mag-alala, ang mga taong tumitingin sa atin ay dapat na mula sa mga ligaw na orc. Bago natin makuha ang legacy ng Ancient Sword Emperor, wala silang gagawin. Ang grupong ito ng mga tao ay maaaring nakatuon sa pamana ng sinaunang emperador ng espada, o nakatuon sa isang bagay sa libingan ng sinaunang emperador ng espada. Panipi. Ngumiti si Ling Xiao. Mabuti naman. Tumigil sa pagsasalita si Leng Mei. Sa sandaling ito, isang kakilakilabot na nakamamatay na aura ang biglang dumating mula sa malayo. It's the Blood Axe Snake Clan. Nagulat ang lahat. Sa oras na ito, si Shifeng, ang pinuno ng Blood Axe Clan, ay hawak ang bangkay ng kanyang anak sa kanyang mga bisig, desperado sa buhay. Ling Xiao, ikaw na magnanakaw ng aso, pinatay mo ang aking anak na babae at pagkatapos ay dumating upang patayin ang aking anak. Hindi ako kapareho ng espiritu sa iyo. Kahit sino man ngayon, huwag na huwag akong pigilan sa paghihiganti. Panipi. Si Shifeng ay nagkaroon lamang ng isang anak na lalaki at isang anak na babae,
at ngayon silang lahat ay patay na. Lahat ay pinatay ni Ling Xiao, at wala siyang motibasyon na mabuhay. Kahit na masaktan niya ang Panginoon ng mga Diyos at demonyo, papatayin niya si Ling Xiao. Paano namatay si Shi Xiaozong? Hindi ko siya pinatay. Kumunot ang noo ni Ling Xiao. Siya ay itinaboy sa kamatayan sa iyo. Umungol siya Feng. Nagpapakamatay pala, pero sayang naman, sobrang fragile. Bagamat malaki ang namatay, hindi ako dapat makipag-usap ng malamig, ngunit pinigilan ako ni Xiao Zhangxi at gusto akong patayin. Tinalo ko lang siya, hindi nito sinasadyang patayin siya. Nasa ulo ko rin ang account mo, medyo sobra ha. Panipi. Tumingin si Ling Xiao kay Shi Feng. Hindi siya natatakot sa mga bagay-bagay, pero kung kasalanan niya, ayaw niyang aminin. Sa oras na ito, ang Heavenly King at Dragon Mother ay parehong naghihintay ng magandang palabas. Wala silang pakialam kung makapasok si Ling Xiao sa mausoleum ng Ancient Sword Emperor. Hindi sila katulad ng Panginoon ng mga Diyos at demonyo, na dapat protektahan si Ling Xiao. Ha, lakas ng loob na tanggihan ito. Kahit anong sabihin mo, papatayin kita ngayon. Panipi. Umungol siya Feng. Kill me. May kakayahan ka ba? May sinabi ako sa anak mo. Ngayon ay may sasabihin ako sa iyo. Ang mga hinaing sa pagitan natin ay nagsimula sa iyong anak na babae. Kung hindi siya naging bastos at hindi makatwiran, at kinailangan akong patayin, hindi ko siya mahuhuli. Kung ang iyong dugong palakol at ang kanang ahas ay nagdiin sa bawat hakbang, dapat mo akong patayin, hindi ko siya mapapatay. To put it bluntly, lahat ng ito ay sa iyo. Magpapanggap na nakakaawa sa akin ngayon. Sa madaling salita, ilang mandirigma sa Western Region ang pinatay ng iyong dugong palakol at ang kanang ahas para sa Panginoon ng mga Diyos at demonyo. Dapat ay patay na ito. Hindi ko pinatay si Xiao Zhangxi, dahil tinatamad siyang gawin iyon. Simula nang magpakamatay siya, binayaran na niya ang kanyang mga kasalanan. May mukha ka pa bang troublemaker ako? Panipi. Hinarap ni Ling Xiao si Shi Feng nang walang takot. Ang cultivation base na ito ni Shi Feng ay ang 4 na layer din ng Reincarnation God Realm. At walang mana ng mga sinaunang emperador, walang nilinang na martial arts soul. Para kay Ling Xiao, hindi siya isang malakas na kalaban. Ang kanyang sariling cultivation ay umabot na sa ikalawang yugto ng Reincarnation Realm, kasama ang Beast Soul Transformation at ang Ice Emperor Demon. Ang pagpatay kay Shi Feng ay walang problema. Ito ang dahilan kung bakit siya nang ahas na sabihin na ang mga mandirigma ng Western Regions ay hindi niya inaalala. Huwag kang maiyang magsalita, malamig na sabi ni Shi Feng. Kuya Ling Xiao, nag-aalala si Ming Xuang. Hindi bale, I took this battle. Kung hindi mo sisirain ang lumang bagay na ito, natatakot ako na ngayon kahit pumasok ka sa puntod ng emperador ng sinaunang espada, hindi ka magiging mapayapa. Ikanaway ni Ling Xiao ang kanyang kamay. Dahil hinahanap ni Shi Feng ang kamatayan, bakit kailangan niyang tiisin ito? Hindi niya dapat sisihin ang orihinal na bagay. Heavenly King at Dragon Mother, lahat kayo ay nanunood. Ang mga mandirigma ng fourfold cultivation base ng mga reincarnation gods ay mahina sa isang suntok sa harap ko. Papatayin ni Ling Xiao ang mga manok at unggoy ngayon. Kung hindi, kung papasok ka sa mausoleum ng Ancient Sword Emperor, ang gulo ay walang katapusan. Sa isang iglap, pumasok siya sa pagbabago ng Frost Dragon Beast Soul. Ang pagbabagong ito ay mas angkop para sa paggamit ng mana ng Ice Emperor. Higit pa rito, hindi niya kailangan ng Wuji Skyrat Beast Soul para mag-transform laban sa Shi Feng lamang. Halika, mga lumang bagay, gusto mong pumunta sa libing ng iyong anak na babae at anak na lalaki. Tutuperin kita. Panipi. Malamig na sinabi ni Ling Xiao, sa oras na mamatay ako, huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit. Ang labanan na ito ay dapat na paghihiganti para sa mga mandirigma ng Western Regions na namatay sa iyong mga kamay. Panipi. Patayin. Galit na sumugod si Shi Feng kay Ling Xiao. Sa oras na ito, tanging paghihiganti lang ang nasa isip niya. Hindi ko man lang pinagmasdan ng mabuti ang sitwasyon sa paligid. Hindi rin niya inimbestigahan ang kasalukuyang lakas ni Ling Xiao. Ito rin ang nagpahamak sa kanya, ang trahedya ng labanang ito. Naghahanda si Ling Xiao na gawin ito. Biglang tumama ang isang nakakatakot na hangin ng demonyo. Naghahanda si Ling Xiao na patayin si Shi Feng.
Biglang hamampas ang demonyong hangin. Sa kawalan, isang malaking kuko ang nakauslip. Direktang tumama ang paa kay Shifeng. Pagkatapos ay direktang kinurot si Shifeng hanggang sa mamatay. Ano ba? Ang eksenang ito ay ikinagulat ng lahat. Alam ni Ling Xiao na ito ay ginawa ng mga mababangas na hayop. Pero hindi alam ng iba. Lalo na ang Dragon Mother at Heavenly King. Nanginginig ang puso ko. Sino kaya ang nakakatakot na pinatay niya ang 4 na beses na Shifeng sa Reincarnation Realm sa isang galaw? Ang Risquare ba ang nilipatan ni Ling Xiao? Paanong ang lalaking ito ay nagkaroon ng napakasamang katulong? Natuwa sila na wala pa silang ginawa dito, kung hindi, baka sila na ang namatay. At ang mood ni Ling Xiao ay hindi masyadong maganda. Lumabas ka. Napaungol siya sa kawalan. Boy, don't know what is good or bad. I will kill him for you, you should be happy. Ang boses sa kawalan ay kaakit-akit. Walang paraan upang sabihin kung nasaan ito. Masaya ang kapatid mo, kalaban ko, kailangan mo ba ng halimaw para patayin ka? Hindi ba't ang mga orc sa kaharian ng mabangis na hayop ay kasing walang hiya mo? Panipik. Malamig na sabi ni Ling Xiao. Anyway, kung alam na niya ang intensyon at layunin ng kabilang partido, hindi siya masyadong magalang. Siguradong hindi siya papatayin ng kabilang partido. Kailangan niyang ipakita ang lahat ng mga taong iyon mula sa Wild Orcs ngayon. Pagkatapos ang Tai Chi ay maaaring gumawa ng isang komprehensibong pagsusuri. Alam niya ang lakas ng kalaban. Naghahanap ka ng kamatayan. Ang malalaking kuko ay nakausli muli sa kawalan. Sa pagkakataong ito ay idiniin ito kay Ling Xiao. Gayunpaman, matagal nang pinaghandaan si Ling Xiao, at kumislap ang kanyang anyo, at madali niya itong naiwasan. Oh, I didn't expect your reaction to be so sensitive. Parang dapat nalaman mo na matagal na pala akong naghihintay. Medyo hindi inaasahan ang tunog. Agad na lumitaw ang totoong katawan. Isang puting tigre na parang puting jade. Zhou Guangho. Nakita ni Ling Xiao ang ganitong uri ng hayop, at ang isa sa kanyang mga kaluluwa ng hayop ay si Zhou Guangho. Ngunit ang Zhou Guangho na iyon ay halatang hindi marunong magsanay. Marunong mag-practice ang mga orc sa Wild Beast Realm, kaya nakakatakot ang lalaking ito. Ang hininga ay kasing lakas ng Panginoon ng mga Diyos at demonyo. Mayroon bang nakakatakot na halimaw sa libingan ng primordial gods? Nagulat din yung iba. Ano ba, bata, pinapakita mo sa akin ang tunay kong katawan, ano ang maipapayo mo? Malamig na tanong ni Zhou Guang. Ang kailangan mo, hindi dapat ito ang pamana ng sinaunang Sword King. I can bring it out for you if you need something. Ngunit hindi ka dapat gumawa ng anuman laban sa amin. Ganon din sa iba mo pang kasama. Panipik, sabi ni Ling Xiao. Kailangan natin, hehe, niloloko mo ako. Sa kalagitnaan pa lang, biglang ngumiti si Zhou Guang, tusong bata, alam mo kung ano ang kailangan namin, sisirain mo ba ito? Sa kasamaang palad, hindi kita bibigyan ng pagkakataong iyon. Ngayon, lahat kayo ay papasok sa libingan ng Ancient Sword Emperor. Mananatili ako dito magpakailanman. Kung may manggahas na maglabas ng anuman, ako ang unang papatay sa kanya. Hindi mo kailangang maghintay para sa Panginoon ng mga Diyos at demonyo. Siya ay nasugatan. Ako ang mananagot sa mga pangyayari ngayon. Panipik. Malapit na. Napabuntong hininga si Ling Xiao. Talagang pinaplano niyang tuklasin kung ano ang gusto ng kabilang partido, pagkatapos ay pumasok sa puntod ng sinaunang emperador ng espada at direktang winasak ang bagay. Sa ganoong paraan, ang mga mababangas na hayop na ito ay hindi makakamit ang kanilang mga layunin. Sayang naman, ngumisi si Zhou Guang, ibinuka ang kanyang bibig, at binuksan ang portal sa mundo ng mga patay. Sumama ka sa akin. Naunang sumugod si Zhou Guang. Sumunod ang lahat. Walang nang ahas na tumakas. Kahit na alam nila na ang paglalakbay na ito sa Tomb of the Ancient Sword Emperor ay binabantayan, walang nang ahas na tumakas. Dahil ang kalaban ay masyadong malakas upang labanan. Dinala ni Zhou Guang ang lahat sa lugar kung saan natuklasan ni Ling Xiao ang kakaibang gate. Sure enough, iyon ang pasukan ng mausoleum ng Ancient Sword Emperor. Mukhang may kaugnayan sa entrance ang puntod ng Western Regions. Maaari pang kumpirmahin ni Ling Xiao.
Kung hindi, ang pinto ay hindi maaaring lumitaw dahil sa puntod ng Western Regions. Saglit na naghintay, dumating ang oras sa susunod na araw. Sa wakas ay lumitaw ang pinto. Isa itong malaking portal sa isang iglap. Sa harap ng portal, may mga espadang naka-display, na nagpapahayag ng hangin ng pagpatay. Susi. Malamig na sabi ni Zhou Guang. Bagamat medyo nag-alinlangan ang lahat, ibinigay pa rin nila ang 6 na susi kay Zhou Guang. Hindi, ang sitwasyon ay mas mahusay kaysa sa mga tao. Grabe ang lakas ng tao, pag di mo binigay, mamamatay ka. Si Zhou Guang ay natural na hindi makikigulo. Sa kanyang sarili, ang kanyang layunin ay katulad ng sa Panginoon ng mga Diyos at mga demonyo. Iba lang ang gusto ko. 6 na susi ang inilagay sa 6 na keyhole. Na may kakaibang tunog. Sa malaking portal, lumitaw ang isang blood red light group. Pumasok, dumaan sa portal na iyon, at makakarating ka sa mausoleum ng Ancient Sword Emperor. Katulad ng lahat ng maliliit na mundo, mayroong isang malayang espasyo, at ang labas ng mundo ay hindi maaaring makagambala. Kaya mangyaring humingi ng iyong sariling mga pagpapala. Panipi. Malamig na sabi ni Zhou Guang. Pumunta ka. Hindi nag-atubili si Ling Xiao, at humakbang sa teleportation formation. Pumasok na rin ang 9 na kasama niya. Noong una ay nag-aalala si Ling Xiao na pagkatapos makapasok sa libingan ng sinaunang emperador ng espada, siya ay makakalat. Pero pagpasok ko, nadiskubre kong magkakasama pala ang 10 tao. Pagkatapos noon, pumasok din ang 8 tao, kabilang ang Alliance of Vengeance, Kingdom of Heaven, World of Nations, at City of Gods and Demons. It feels so gloomy as if the whole world is black and gray, wala nang iba. Hindi napigilan ng fighting spirit. Ang paghinga ay nakakaramdam ng kaunting depresyon, at ang hangin ay puno ng mamasa-masa at bulok na amoy. Sabi din ng battle spirit. Nangungulila, patay, walang pag-asa. Ito ang pakiramdam ng Tomb of the Ancient Sword Emperor. Napakadilim dito na lahat ay nagsisikap na gamitin ang tunay na diwa para labanan ang mapanglo na hininga. Wala nang gustong magpaapekto. Maya't maya ay may malalim na iyak sa paligid. Parang babaeng umiiyak sa gabi. Ang creepy ng tunog. Bitik. Hindi sinasadyang may naapakan. Napatingin ang lahat. Mayroong hindi mabilang na mga patay na buto sa paa. May mga tao, at may mga halimaw. Ang mga tuyong buto na ito, hindi ko alam kung ilang taon na ang lumipas, at siksikan ang mga ito sa lupa, at halos walang matuluyan. Hanggat gusto mong maglakad sa lupa, tiyak na matatapakan mo ang mga tuyong buto. Hoy, marangal na Samsara Realm martial artist, katawa-tawa ang matakot sa mga undead na iyon. Umuna tayo ng isang hakbang, Ling Xiao, dapat mong tandaan, huwag kang mag-isa, kung hindi, tiyak na gusto kitang mamatay. Panipi. Ang makalangit na hari ay nanunuya, at bumangon sa hangin kasama ang tapat na hari, at sumugod. Sa madilim at mamasa-masa na gubat, may kakaiba at malaking itim na anino. Hindi ko makita kung ano ito mula sa malayo. Ngunit nadama ng lahat na hanggat naroon ang kayamanan ng sinaunang hari ng espada, dapat na naroon ito. Kaya't naroon ang direksyon kung saan lumilipad ang mga makalangit na hari at tapat na hari. Maya-maya, umalis na rin sina Inang Dragon at Angkang. Ang Panginoon ng mapaghiganti na alyansa at ang Kat-Anji tanging santo ay sumunod. Hindi nagmamadali si Ling Xiao. Hall Master, huli na ang lahat kung hindi ako pupunta. Hindi napigil ang sabihin ni Murong. Makinig kay Brother Ling Xiao. Mahinang sabi ni Ming Shuang. Ang madilim na gubat. Kulay abong langit. Makakaramdam sila ng buto. Ang buong larawan ay walang alinlangan na puno ng kawalan ng pag-asa at kamatayan. Sa pamumuno ni Ling Xiao, ang Soul Palace at ang mga tao ng 8 Immortals ay tumatakbo patungo sa malaking itim na anino sa gitna. Malapit na, at sa wakas ay nakita na ng lahat ang buong larawan ng madilim na anino. Ito pala ay bangkay ng halimaw na halimaw. Oo, ito ay isang bangkay. Hindi buto. Dahil ang pisikal na katawan nito ay hindi nawasak, ngunit patuloy na nananatili. Ang malaking katawan ay nakatayo doon, tulad ng isang kuta ng kakilakilabot. Anong klaseng halimaw ang halimaw na ito? Napakalaki nito, 4 o 5 beses na mas malaki kaysa sa bulkang Pagong na iyon. Mamamatay pa ba ito sa labanan? Panipi. Laking gulat ni Ling Xiao.
Bagaman ang mga mandirigma ng iba pang tatlong pangunahing puwersa ay nakarating na malapit sa bangkay ng malaking halimaw na hayop ng maaga. At napag-alaman na may pintuan na patungo sa bangkay. Ngunit walang nang ahas na pumasok ng padalos-dalos. Ang malaking bangkay ng halimaw ay naglalabas ng kakaiba at nakakatakot na aura. Kahit sino pa yan, may takot sa puso ko. Wow! Biglang lumabas sa bibig ng malaking bangkay ang 7 kulay ng liwanag. Nagulat ang lahat at nagmamadaling napaatras. Gayunpaman, ilang hakbang pa lamang pagkalabas ay may huminto, na may kagalakan sa kanyang mukha. Reincarnation Fairy Bone. May sumigaw, at mabilis na sumugod, nakikipaglaban para sa mga buto ng reincarnation. Nagsimula ang isang magulong. Gayunpaman, ang kawili-wili ay tila may 18th piraso lamang ng Samsara Bones, at ang bawat piraso ay nahuhulog sa tabi mismo ng katawan ng isang mandirigma. Gusto mang mang-agaw ng iba, kailangan nilang talunin ang mga kalaban. Pero hindi pa lumalabas ang treasure ng Primordial Sword Emperor, dito na lang lumaban, halatang nag-aalangan ang lahat. Sa huli, binigay ko na lang. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang Reincarnation Immortal Bone ay mabuti, ito ay malayo sa kayamanan ng Primordial Sword Emperor. Kinuha ni Ling Xiao ang isang piraso ng Reincarnation Bone at pinagmasdan ito. Ang buto ay parang jade, at naramdaman pa ang lamig sa kamay niya. Pero sa totoo lang, hindi niya talaga alam kung para saan iyon. Ngunit dahil ang lahat ay nagmamadali, dapat itong maging kapaki-pakinabang. Ipinaliwanag ni Feng Han, ang Reincarnation Fairy Bones ay lubhang mahalaga sa mga mandirigma na pumasok sa mundo. Sa Reincarnation Immortal Bone, masasabing maaari kang umabant mula sa Reincarnation Divine Realm tungo sa Reincarnation Divine Vessel Realm ng may 10% katiyakan. Ang pagbuo ng sarili nitong Divine Veins ay batay sa Reincarnation Fairy Bones. Nakukuha ng lahat ang bagay na ito, ngunit dapat itong panatilihin sa mabuting kalusugan. Ito ay hindi lamang magpapataas ng bilis ng iyong paglilinang. Maaari mo ring basagin ang mga hadlang sa iyong cultivation base. Panipi. Nakikinig sa mga salita ni Feng Han, sinabi ni Ling Xiao sa kanyang puso, ito ay talagang isang magandang bagay. Sa pangkalahatan, para sa isang mandirigma, ang pinakakinatatakutan na bagay sa paglusob sa isang malaking kaharian ay ang hadlang ng paglilinang. Maraming tao ang gumugol ng kanilang buong buhay na hindi makalampas sa hadlang na ito. At kung mayroong isang bagay tulad ng Reincarnation Fairy Bone, natural na ito ay magiging iba. Nakaisip talaga ng regalo si Senior Gu Jianwang para sa mga susunod na henerasyon. Bagamat hindi lahat ay makakakuha ng kayamanan ng Ancient Sword Emperor, tiyak na makakakuha sila ng ilang mga benepisyo. Panipi. Sabi ni Ling Xiao na may damdamin. Marahil para sa Ancient Sword Emperor, kung magagawa niyang magmukhang mandirigma ang mga susunod na henerasyon na kayang lumaban sa 4 na domain, kahit patay na siya, sulit siya. Inalis ng lahat ang mga buto ng engkanto ng reincarnation, at pagkatapos ay umaasang naglakad patungo sa higanteng bangkay ng hayop. Naniniwala sila na hindi sila dapat saktan ng Ancient Sword Emperor. Ganon din ang iniisip ni Ling Xiao. Kung tutuusin, ang layunin ng sinaunang emperador ng espada ay ibigay ang kanyang mana sa mga pumasok sa mausoleum ng emperador ng sinaunang espada. Ang dating takot ay tila nawala ng husto. Pero nakabantay pa rin ang lahat. Bagamat alam niyang hindi sila sasaktan ng Ancient Sword Emperor, tiyak na maraming institusyon dito. Kung sakaling may pumasok na mga tagalabas. Habang papalapit sila, natuklasan ng lahat na ang katawan ng halimaw na ito ay talagang ginawang isang malaking gusali. Huwag magtanong, walang ibang makakagawa nito maliban kay Gu Jianwang. Mag-ingat kayong lahat. Ramdam ni Ling Xiao na isang kakilakilabot na aura ang lumabas sa kanyang paligid, at tila may kung anong puwersa na pumipigil sa kanila na makapasok sa bangkay ng higanteng hayop na ito. Nang malapit na sila sa higanteng hayop mga 100 metro o higit pa. Isa-isa talagang tumayo ang mga buto sa lupa. May mga tao, halimaw, orc, at dagat. Ang mga butong ito ay naglalaman ng matinding sama ng loob at puot, at tila ayaw nilang lapitan ng mga mandirigma ang higanteng hayop. Ang mga taong ito, malamang na mga mandirigma at halimaw sila mula sa 4 na domain bago sila nabubuhay. Nakipaglaban sa sinaunang hari ng espada, namatay dito,
ngunit ang multo ay hindi maghiwa-hiwalay. Panipik. Malamig na sabi ni Longmo. Ano ang dapat kong gawin? Tanong ni Angkang. Sa orihinal, ang mga kayamanan ng Ancient Sword Emperor ay hindi makukuha ng sinuman. Kung kahit na ang ganitong uri ng problema ay hindi malutas, lumabas sa lalong madaling panahon. Panipik. Ang inang dragon ay nginisyon at hinampas ang grupo ng mga buto. Likas na sumunod si Angkang. Pagkatapos ang hari ng langit, ang tapat na hari, ang Panginoon ng mapaghiganti na alyansa, at ang santo ng linglong ay nakipagdigma lahat. Lumaban ka, ang mga nagtatagal na nilalang na ito ay magiging mga espiritu ng buto upang pigilan tayo kapag sila ay namatay. At napakarami, imposibleng hindi lumaban. Ngunit huwag umibig sa digmaan. Kung may pagkakataon kang sumugod sa tarangkahan ng Behemoth, pumasok ka. Ipinatawag ni Ling Xiao ang Fire Sovereign Sword at nagutos. Oo, nagutos siya, at lahat ay nagmadali patungo sa Behemoth. Ang mga bone spirit na ito ay napakalakas. Bagamat hindi sila kakilakilabot gaya noong sila ay nabubuhay pa, ang pinakamahina ay umaabot pa rin sa unang antas ng mga Diyos ng reinkarnasyon. Ang pinakamalakas ay ang 3 layer ng Reincarnation God Realm. Kung bakit walang mas malakas na espiritu ng buto. Hulaan ni Ling Xiao na maaaring ito rin ang resulta ng pagsisikap ni Gu Jianwang. Alam niya na napakahirap manganak ng isang mandirigma sa Reincarnation God Realm sa Western regions, kaya gumawa siya ng panuntunan sa kanyang Imperial Tomb. Ang pinakamalakas na lakas ay hindi maaaring lumampas sa Reincarnation God Realm triple. Siyempre, hula lang ito ni Ling Xiao. Kung ito ay totoo o hindi ay kailangan pa ring ma-verify. Ngunit sa ngayon, ito talaga ang kaso. Magsisimula na ang laban. Walang pakialam si Ling Xiao sa mga laban ng ibang tao. Sa oras na ito, siya at si Ming Xuang ay kabilang sa pinakamalakas na 2 sa 10 miyembro sa kanyang panig. Natural na gawin ang gawain ng pag-alis ng malakas na espiritu ng buto. Mahina ang fighting spirit, war spirit, at wind spirit, kaya protektado sila sa gitna para tumulong sa labanan. Nag-iisang sumugod si Ling Xiao sa harapan. Nasa kaliwa sina Ming Xuang at Leng Mei. Sina Long Chen at Xiao Jin ay nasa kanan. Ang Dragon Shark King at ang Reyna Murong. Ito ay maaaring matiyak na ang mga espiritu ng buto ay maiiwasan na makaapekto sa pagbuo. Mayroong isang paraan upang maiwasan ang pag-atake ng mga mandirigma ng iba pang 3 pangunahing puwersa. Pagkatapos ng lahat, ang kayamanan ng Ancient Sword Emperor's Tomb ay malamang na lumitaw sa isang lugar sa bangkay ng higanteng hayop. Isang mas kaunting tao ang makapasok, isang mas kaunting kakompetensya. Walang duda tungkol dito. Ang triple bone spirit sa Reincarnation Realm ay hindi problema para kay Ling Xiao ngayon. Para siyang matalas na banal na espada, at madaling nagbukas ng maaraw na daan para sa koponan. Dahil sa dami ng tao at hindi mahina ang lahat, pinakamabilis ang pagpasok nila dito. Tahimik ding tiningnan ni Ling Xiao ang natitirang bahagi ng quartet. Tila isang buwan na ang lumipas, at ang lakas ng lahat ay bumuti. Ang inang dragon ay dapat na umabot sa ika-4 na antas ng Reincarnation God Realm. Ganoon din ang Hari ng Langit at Haring Zong. Pareho silang na-stimulate ng pagpatay sa kanilang anak at nag-ensayo ng galit na galit. Ang isa ay natalo sa mga kamay ni Ling Xiao, at sa wakas ay napagtanto ito ng lubusan at gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Sa panig ng Alliance of Vengeance, si Linglong Saintes ay na-promote sa triple stage of reincarnation. Ang pinuno ng Alliance of Vengeance ang pinakakakaiba, at ang kanyang cultivation ay aktwal na umabot sa ika-5 antas ng Reincarnation God Realm. Dahil dito, medyo hindi maintindihan si Ling Xiao. Alinsunod dito, ang kanyang kakayahan ay dapat na mas mababa kaysa sa Dragon Mother. Paano siya magiging mas malakas kaysa sa paglilinang ng Dragon Mother pagkatapos ng 1 buwan? Nahihigitin din nito ang Ming Xuang. Pero hindi ko maintindihan, at hindi ako makapag-imbestiga ngayon. Ang pagdududa lang ang kaya kong itago sa puso ko. Tingnan ang 2 Western Region Masters na ipinadala ng Lord of Gods and Demons. The performances are all quite satisfactory, ang galing daw, in the end na. Sabihin na hindi sila mahusay, ngunit hindi sila masasaktan ng mga butong espiritu na iyon. Kakaiba talaga.
Anyway, palaging nararamdaman ni Ling Xiao na kakaiba ang dalawang lalaking ito. Halatang tao sila, ngunit pinakawalan nila ang hininga ng nakakatakot na mga hayop sa kanilang katawan. Pinagmamasdan niya ang mga taong ito, at bigla niyang narinig ang Dragon Mother na sumigaw, "Hakbang ako." Pinaikot talaga ng lalaki ang kanyang nakatawan at pinasok ang katawan ng higanteng hayop. Gaya ng inaasahan kay Dragon Mother, siya ay talagang matapang. Tinatayang naisip din niya ang panganib sa katawan ng higanteng hayop, ngunit kung bulag kang natatakot, walang dapat pumasok. Gusto lang niyang samantalahin ang pagkakataong ito. Nagulat si Angkang, ngunit ayaw niyang mag-isa, kaya sumugod siya. Kung mananatili siya, anuman ang kanyang lakas, hindi siya tututol na pabalaykan siya sa kanluran. Terra na rin, walang natatakot, hindi natin kailangang matakot. Hindi alam ni Ling Xiao kung ano ang nangyayari sa loob, dahil sa oras na ito ang kanyang mga mata ng Tai Chi ay hindi nakakakita sa makapal na katawan ng higanteng hayop. Ang katawan ay tila naglalaman pa rin ng malakas na enerhiya, na humaharang sa kanyang Tai Chi ay na sumisilip. Sunod-sunod na pinasok ng lahat ang bangkay ng higanteng hayop. Ang una kong napuntahan ay isang lugar na katulad ng isang bulwagan. Walang laman ang malaking bulwagan. Sa harap ay isang pinto na gawa sa hindi kilalang materyal. Ang ina ng dragon ay sinubukang bambahin ng buong lakas, ngunit ang tarangkahan ay hindi gumagalaw. Sa lahat, ang lakas ng ina ng dragon ay napakalakas, at hindi siya makakapasok sa gate. Ang iba ay hindi na kailangang subukang muli. Sayang lang ang effort ko para subukan ito. Sinubukan ni Ling Xiao na suriin kung mayroong anumang porma sayon o porma sayon sa gate upang makita kung ito ay maaaring basag. Ngunit wala sa kanila ang nagtagumpay. Walang porma sayon, dapat itong isang espesyal na organ. At ang pag-unawa ni Yuan Zun sa mga diskarte sa organ ay hindi kasing pamilyar sa mga porma sayon. Si Ling Xiao ay ganoon din. Pagdating ng lahat sa bulwagan na ito, biglang kumislap ang sinag ng liwanag sa bulwagan. Isang text ang nabuo sa himpapawid. Kung gusto mong pumasok sa susunod na lugar, kalahati ng mga tao ay dapat manatili dito. Napakalinaw ng teksto. Ngunit ang pananatili dito ay kawili-wili. Gusto mo mang manatili o mapatay at manatili, sa katunayan, hindi mahalaga. Habang iniisip ito ng lahat, muling kumislap ang liwanag. Ang isa pang piraso ng teksto ay lumitaw. Ngayon, ang mga kusang nananatili ay maaaring magsalita, kung ayaw nilang manatili ng kusang loob. Pagkatapos ay maaari ka lamang pumasok sa malupit na labanan. Panipik. Napakalinaw ng kahulugan, gayunpaman, 9 na tao lamang sa susunod na lugar. Kumunot ang noo ni Ling Xiao. Nais niyang magkaroon ng mas maraming tao at mas maraming pagkakataon. Ngunit ngayon ay tila medyo mataas pa rin ang mga kinakailangan ng emperador ng sinaunang espada para sa lakas ng mga mandirigma. Saglit siyang nag-alinlangan, at pagkatapos ay nagsabi, "Fight Soul, Wind Soul, War Soul, Merong De, kayong apat ay magkusa na manatili." Ito ay isang mahirap na desisyon. Ngunit nadama ni Ling Xiao na kailangan niyang gawin ito. Ang apat na taong ito ay medyo mahina. Kapag nagsimula na ang laban, malaki ang posibilidad na mapatay ito. Ito ay isang bagay na hindi niya gustong makita. Wala akong problema. Ako din. Maaaring pumasok ang matanda dito at makuha ang reincarnation fairy bones, kontento na ako. Walang problema sa fighting spirit, war spirit, at wind spirit. Nakuha nila ang reincarnation fairy bones, at maaaring magsanay sa katawan ng higanteng hayop na may sapat na aura. Ang rate ng pagpapabuti ng base ng paglilinang ay 10 beses na mas mabilis kaysa sa labas. Ang lahat ng ito ay mga benepisyo. Kung tungkol sa kayamanan ng sinaunang hari ng espada, talagang hindi sila nang ahas na hilingin ito. Ayokong manatili. Gayunpaman, tinanggihan ni Murong ang kabaitan ni Ling Xiao. Sa kasong ito, lahat ng ito ay voluntaryo, ngunit dapat kong ipaalala sa iyo na ang iyong lakas ay maaaring magdulot ng iyong buhay. Ayokong mapatay ka sa sandaling sumali ka sa Soul Palace. Panipik. Paalala muli ni Ling Xiao. I appreciate your kindness. Si Merong De ay isang mapagmataas na tao. Bagamat hindi niya maaaring ipagkanulo ang Soul Palace, ang kanyang karakter ay napaka-arrogant, at wala siyang pakialam sa mga salita ni Ling Xiao.
Napabuntong hininga si Ling Xiao. Nag-aatubili na umiling. Makakaasa ka lang na hindi ka mamatay. Sabagay, kahit matalo ka, hindi ka naman mamamatay. Sa ngayon, 3 tao ang umatras, 15 tao ang natitira, at 6 na tao pa rin ang kailangang alisin. Sa 15 taong ito, walang gustong bumitaw muli. Pagkatapos ng lahat, ang natitirang 3 kapangyarihan ay hindi marami. Next, let's start fighting. Ang 3 taong kusang bumitiw ay mapoprotektahan. Kapag ang natitirang mga tao ay napatay, o sila ay nagpahayag ng kanilang pag-alis, at may 9 na tao ang natitira, ang tarangkahan ay magbubukas. Panipik. Matapos ang pagpapakita ng teksto, nawala ang liwanag, ang espiritu ng pakikipaglaban, espiritu ng hangin at espiritu ng digmaan ay natatakpan ng liwanag. Sinubukan ito ni Ling Xiao at pinalo ng palad, ngunit walang tugon. Ang proteksyon na takip na ito ay talagang sapat na malakas. Lahat, magsanib puwersa tayo. Napakaraming tao mula sa Soul Palace at sa 8 Immortals Kingdom. Pinakamabuting alisin silang lahat. Biglang nag-propose ang Dragon Mother. Walang problema. Ang hari ang unang sumagot. Ayos din kami, sabi din ng pinuno ng mapaghiganti na alyansa. Ang Saint Linglong ay medyo walang magawa, sa totoo lang ay ayaw niyang gawin ito. Ngunit kung tutuusin, siya ay miyembro ng Alliance of Vengeance, kaya maaari lamang siyang tumanggap ng mga utos. Kaya, 6 na tao mula sa 3 pangunahing puwersa ang nagkaisa. Ang inang dragon ay tumingin sa 2 amo na ipinadala ng Diyos at Demon Commander at sinabi, ano naman sa iyo? Kasama mo ba sila? Kasama pa natin. Panipik. Siyempre ikaw yun. Nagkatinginan ng 2 at tumabi sa 3 malalaking puwersa. Sa ngayon, ang ratio ng 2 panig ay naging 8 at 7. Ngunit walang pakialam si Ling Xiao. Ang ganitong bagay ay inaasahan. At maswerte rin ang Soul of Fighting, Soul of War, at Soul of Wind na pinili nilang huminto, kung hindi ay magiging pabigat lamang ang pananatili. Haharapin ko si Ming Xuang, malamig na sabi ni Long Mo. Akin si Ling Xiao, malakas na sigaw ng makalangit na hari. Sa simula, lahat ay nagsimulang maghanap ng mga kalaban para sa kanilang sarili. Ang 2 master na ipinadala ng Lord of the Gods and Demons ay pinili si Murong at ang Dragon Shark King ayon sa pagkakabanggit. Tila naramdaman nila na ang 2 taong ito ang pinakamahina sa panig ni Ling Xiao. At sila mismo ay itinuturing ang kanilang sarili bilang ang pinakamahina sa panig ng ina ng dragon. Nakilala ng Linglong Saintess si Leng Mei. Nakilala ng Panginoon ng mapaghiganti na alyansa si Xiaojin. Nakilala ng hari ng katapatan si Long Chen. Hoy, tutulungan ko ang kamahalan na harapin si Ling Xiao ng magkasama. Ngumisi si Angkang at naglakad patungo sa hari. Hindi tinutulan ng hari si Angkang na tulungan ang sarili. Ang kasalukuyang lakas ni Ling Xiao ay hindi masyadong malinaw sa kanya mismo. Kaya hindi ako sigurado kung kaya kong talunin si Ling Xiao. Sa sideline ni Angkang para tumulong, marahil ay mas malaki ang kumpiyansa na manalo. Magsisimula na ang laban. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang kakaibang enerhiya ang bumalot sa buong bulwagan. Pagkatapos noon, natuklasan ng fighting spirit, at wind spirit na wala na ang iba pang tao sa hall. Sabi mo, saan sila nagpunta? Tinanong ng fighting spirit ang wind spirit. Saan ko alam, ngunit dapat itong labanan sa isang maliit na mundo. Kung tutuusin, maliit lang ang lugar na ito, malaki ang posibilidad na bumuo ng santukan, hindi makabuo ng one-on-one na labanan. Panipik. Napaisip sandali si Wind Soul. One-on-one. Huwag kalimutan na kaharap ni Ling Xiao ang hari at si Angkang. Hindi komportable na sabi ng Battle Spirit. Sino ang nakakaalam, marahil ay iniisip ni Gu Jianwang na dapat niyang talunin ang 2 taong iyon. Hinaplos ni Wind Soul ang kanyang balbas at sinabing. Sa totoo lang, gaya ng sinabi ng Wind Soul. Nang muling imulat ni Ling Xiao ang kanyang mga mata, nalaman niyang nakarating siya sa isang lugar na katulad ng isang arena. Ito ay isang maliit na espasyo lamang. Tanging siya, Tianwang, at Angkang ang 3 tao. Naniniwala siya na sa ibang mga espasyo, nangyayari rin ang mga one-on-one na laban. Sana makasurvive sila ng maayos. Dahil siya ay nakikipaglaban sa isang saradong espasyo, naramdaman ni Ling Xiao na hindi na kailangang itago ang anuman.
Magagamit mo lahat ng kailangan mo. Anak, ngayon ang araw ko para ipaghiganti ang anak ko. Ang hari ng langit ay malamig na tumingin kay Ling Xiao, na may galit sa kanyang mga mata. Siya ay naghihintay para kay Ling Xiao na mag-order. Ngayon nasa wakas ay naghintay ako, paano ako magalit? Sa kasong ito, maraming beses ko na itong pinakinggan. Halika kung gusto mo, at itigil mo na ang pagsasalita ng walang kaparirikan. Hindi ko kailanman pinagsisihan ang pagpatay sa emperador. Pagpatay sa'yo, hindi ako malambot ang puso. Panipi, si Ling Xiao ay nagsasalita, ngunit siya ay nagkalkula sa kanyang puso. Sa pagharap sa alyansa ng Hari ng Langit at Angkang, natatakot ako na talagang nahihirapan ako. Dapat lutisin muna ang isa. At si Angkang ay malinaw na ang pinakamahusay na kandidato. Sa pag-iisip nito, nakagawa na siya ng desisyon. Kasabay nito, sa ibang espasyo. Ang inang dragon ay tumingin kay Ming Xuang, ngunit walang ginawa, talagang tinutulungan ako ng Diyos, maaari ka lamang manatili dito, naghihintay na mamatay ang iyong minamahal. Masyado kang mataas ang tingin mo kina Tianwang at Angkang, at masyado mong mababa ang tingin mo sa kapatid kong si Ling Xiao. Bahagyang tumingin si Ming Xuang kay Dragon Mother, nang walang kaunting pag-aalala sa kanyang mga mata. Talaga. Haha, upo tayo at maghintay. Kung mag-aaway kami sa isa't isa, natatakot ako na hinding-hindi na matatapos ang laban na ito. Panipi. Ang inang dragon ay walang balak na makipag-ugnayan kay Ming Xuang. Dahil alam niya ang lakas ni Ming Xuang. Hindi sinasadya ni Ming Xuang na gawin iyon. Umupo ang dalawa roon, ang bawat isa ay naka-cross-legged, naghihintay na lumabas ang mga resulta. Namatay si Murong, may natitira pang 14 na tao. Biglang may nagsalita mula sa kawalan. Narinig ito ng lahat. Naghiwalay sila, at wala pang 1 minuto ay napatay si Merong De. Ang bilis na ito ay masyadong mabilis. Ang Murong na yan, basura talaga, ang hilig mo soul haul ng mga ganyang basura. Ngumisi ang inang dragon. Hindi nagsalita si Ming Xuang, nakapikit pa rin. Gayunpaman, si Ling Xiao sa ibang espasyo ay nakaramdam ng kaunting masamang kapaligiran. Kahit na hindi malakas si Murong, isa rin siyang double warrior sa Reincarnation God Realm. Ayon sa kanyang tansya, matalo man siya, hinding-hindi ito magiging ganoon kabilis. Dapat may mali. Sa oras na ito, sa espasyo kung nasaan si Merong De. Ikaw, gulat na tiningnan ni Murong ang taong nasa harapan niya, kumislap ang mga mata nito sa matinding takot. Hindi ka tao. Matapos sabihin ang mga salitang ito, siya ay nahulog sa lupa at namatay. Sa sandali ng kanyang kamatayan, naalala niya ang mga salita ni Ling Xiao. Nagsisisi akong hindi nakinig kay Ling Xiao. Ang tubig sa paglalakbay na ito sa Tomb of the Ancient Sword Emperor ay mas malalim kaysa sa naisip niya. Sumuko na ang Dragon Shark King, May 13th tao pa. Biglang tumunog ang isa pang boses. Wala pang 1 minuto ang lumipas mula nang mapatay si Murong. Natalo din si Dragon Shark. Kumunot ang noo ni Ling Xiao. Malinaw niyang naalala na ang mga kalaban ni Merong De at Dragon Shark ay ang dalawang master na ipinadala ng master ng mga Diyos at demonyo. Tama ba ang iyong nakaraang paghatol? Yung dalawang lalaki, may problema. Hindi ko inaasahan na makakatakas ang lalaking iyon. Kasabay nito, sa espasyo kung saan nakikipaglaban ang Dragon Shark King. Hindi masyadong maganda ang mukha ng master na pinadala ng master ng mga Diyos at demonyo. Gusto kong mabilis na patayin ang Dragon Shark King. Sa hindi inaasahang pagkakataon, inihayag ng lalaki ang kanyang pagkatalo at natangay ng puting ilaw. Bilasan mo lang. Ngayon nadiskubre niya ang sikreto ko. Ang mga mata ng master ay kumikislap, ngunit walang ibang paraan. Mukhang hindi agad na ipapadala ang nanalo kaya maghintay na lang ako. Dragon Shark, anong nangyari? Nang makita ang Dragon Shark King na lumilitaw sa bulwagan, nagtatakang nagtanong si Feng Han at ang iba pa. Sa oras na ito, ang Dragon Shark King ay malubhang nasugatan, ang kanyang mukha ay mapatla, at ang kanyang katawan ay puno ng dugo. Ang lakas ng kalaban ay higit pa sa kanyang inaasahan. Kung hindi pa napatay si Murong, maaari niyang husgahan ang lakas ng kalaban sa oras. Tapos diretsyong sumuko, kung hindi, ayaw pa niyang mabuhay. Bueno, ang mga lalaking ipinadala ng dalawang Diyos at demonyo ay ang Parasite Clan, ng mabangis na hayop.
Sa ibabaw, ito ay mukhang isang mandirigma ng Western regions, ngunit sa katunayan, ito ay isang powerhouse ng 5 layer ng reincarnation. Marahil hindi ito ang kanilang tunay na lakas. Limitado ng lakas ng pisikal na katawan, maaari lamang nilang ipakita ang lakas na ito. Panipi. Sabi ni Dragon Shark na may malungkot na mukha habang ibinabato sa kanyang bibig ang healing pill na dati nang itinalaga ni Ling Xiao. Kung gayon ang gagawin ngayon, hindi natin makontak ang Panginoon at si Kuya Ling. Ang espiritu ng hangin ay balisa. Okay lang, naniniwala akong nahulaan na siguro ni Kuya Ling. Napabuntong hininga si Dragon Shark. Sa oras na ito, maaari lamang niyang isuko ang kanyang sarili sa kanyang kapalaran. Sayang, hindi patay ang traidor ng Dragon Shark. Tumingin si Angkang kay Ling Xiao ng sarkastikong sinabi, ngunit hindi mahalaga, ito ang iyong kasama sa basura. Hehe, panipi. Ang puso ni Ling Xiao ay unti-unting kumalma. Malamang nahuhulaan niya ang nangyari, ngunit hindi ito ang oras para isipin iyon sa ngayon. Mag-concentrate tayo sa paglutas ng labanan sa harap mo. Angkang, kapag natalo ka sa akin sa mundo ng mga patay, dapat mong maunawaan na tiyak na hindi kita kalaban. Ngayon, hayaan kang ganap na sumuko. Panipi. Habang nagsasalita, bumukas sa kanang mata ang four-leaf magic pupil ni Ling Xiao. Sa mga mata ni Angkang, mabilis na sumugod si Ling Xiao patungo sa kanya, sa sobrang takot ay kailangan niyang labanan ng husto. Sa katotohanan, pinatay ni Ling Xiao ang hari ng langit. Anong ginagawa ng lalaking yun Angkang? Nakita ng makalangit na hari ang desperadong pag-atake ni Angkang sa hangin, at siya ay medyo nalitaw saglit. Ang soul catcher ni Ling Xiao ay lubhang kapaki-pakinabang para sa mga mandirigma na ang lakas ay mas mababa kaysa sa kanyang sarili. Maaaring mag-hallucinate ang ibang tao. Ganon si Angkang. Huwag kang pakialam sa iba, kaya mo munang alagaan ang sarili mo. Ngumisi si Ling Xiao, dalawang mahabang espada ang namuo sa kawalan. Sword art ng Bingzon Hantian. Wu Zun nagliliyab na langit na sword art. Patayin. Ang dalawang kulay na espadang kumikinang nakaakibat ng yelo at apoy ay biglang hamampas patungo sa hari ng langit. Hinarap ang double sword attack ni Ling Xiao. Natigilan ang mukha ng makalangit na hari. Bagamat sinabi niyang hindi siya natatakot kay Ling Xiao, puno ng selos ang kanyang puso. Huwag kailanman manggahas na maliitin ang kaaway. Kaya pinakipot ang pag-atake, at pinatay si Ling Xiao. Ginagamit din ang King-level Advanced Martial Arts. Ito rin ang pinakamakapangyarihang martial art na magagamit niya. Vertical Golden Light Technique. Bigla, nang malapit ng hawakan ni Ling Xiao ang hari ng langit. Gumamit talaga siya ng Vertical Golden Light. Nawala ang buong tao sa harap ng hari. Sa sandaling iyon, napansin ng hari ang isang bagay na mali. Angkang, ingat ka. Umungol siya, ngunit sa kasamaang palad huli na ang lahat. Ang dalawang kulay na liwanag ng espada ay nagmula sa Ice Sword at ang Fire Sword ay direktang tumagos sa katawan ni Angkang. Namatay si Angkang bago pa man sumigaw na umamin ng pagkatalo. Sa oras na namatay siya, hindi pa rin niya alam kung paano siya namatay. Namatay si Angkang, ang natitirang 12 tao. Muling tumunog ang boses sa kawalan. May 3 pang tatanggalin, sa tingin mo sino sila? Tumingin si Ling Xiao sa makalangit na hari at nginisyon. Ang susunod ay ikaw. Tumingin din ang hari ng langit kay Ling Xiao, ang kanyang ekspresyon ay madilim. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa pagtitig niya sa kanya, si Angkang ay napakadaling mapapatay. Ito ay isang pagkakamali lamang. Sa kabilang espasyo, medyo hindi na makaupo ang ina ng dragon. Bakit ka nagpapanik? Hindi ba't sinabi mo na mamamatay ang kapatid kong si Ling Xiao? Paano naman ngayon? Patay na ang iyong kapakanan. Naiwan ang hari, sa tingin mo ba siya ang magiging kalaban ng kapatid kong si Ling Xiao? Panipi. Ngumisi si Ming Shuang. Galit na galit ang inang dragon, ngunit sa oras na ito ay hindi niya mapigilan. Kung ang puwang na ito ay hindi ang talunan, dapat itong pansamantalang hindi makalabas. Kung sino ang huling tumawa, siya ang pinakamagaling tumawa. Huwag mong maliitin ang hari. Kung hindi, ang iyong kapatid na si Ling Xiao ay mamamatay ng malungkot. Panipi. Kinagat ni Nanay Dragon ang kanyang mga ngipin at muling umupo.
Sa oras na ito, ang lahat ng mga labanan sa espasyo ay pumasok sa isang puting mainit na yugto. Maaaring maalis ang isang tao anumang oras. Mas maingat ang lahat, walang gustong lumabas ng ganito kaga. Damn it, Thousand Shadow Sword. Nang makitang pinatay ni Ling Xiao si Angkang, nagalit ang hari. Ang mahabang espada sa kanyang kamay ay pamitik, at libu-libong anino ng espada ang napatay patungo kay Ling Xiao. Kahit napatayin ni Ling Xiao si Angkang, kailangan niyang magbayad ng malaking halaga kay Ling Xiao. Malamig na ngumiti si Ling Xiao sa harap ng pag-atake ng makalangit na hari. Hindi na siya tulad ng dati. Reincarnation God Realm Dual Layer. Sa pagbabago ng Wuji Sky Rat Beast Soul, maaari mong ilabas ang fighting power ng Reincarnation ***** Realm Quadruple Warrior. Kahit na ang magkabilang panig ay may mga demonyong gwardya, maaari nilang kanselahin ang isa't isa. Ngunit lalabanan ni Ling Xiao ang hari ng langit ngayon, kaya hindi na kailangan ng demonyo. Ang kanyang katawan ay unti-unting pumasok sa pagbabago ng Wuji Sky Rat Beast Soul. Ang kahindik-hindik na hitsura ay nagdaragdag ng kaunting nakamamatay na hangin sa orihinal na tahimik na espasyo. Hawak niya ang Ice Sovereign Sword sa isang kamay at ang Fire Sovereign Sword sa kabilang kamay. Lumipad pataas at pababa gamit ang dalawang kamay. Ang hindi mabilang na anino ng espada ay madaling napunit. Ito ay tulad ng paghiwa sa tofu. Sa isang iglap, libu-libong anino ng espada ang ganap na nawala. At si Ling Xiao ay walang kahit katiting na galos sa kanyang katawan. Aalis ka sa pag-atake ng King Level Advanced Martial Arts, at gamitin itong General Level Pinnacle Martial Arts para patayin ako. Mas nakakatipid lang sa oras. Sayang naman, bagamat nakakatipid ng oras ang hakbang na ito, masyadong mahina. Kung wala ka ng iba, huwag kang magsalita ng paghihiganti ngayon, kahit dito ka pa mamatay. Hindi naman ako alarmist. Panipi. Walang pakialam na tumingin si Ling Xiao sa hari. Hindi siya nagmamadaling lutisin kaagad ang labanan. Kahit manalo ka pa, hindi ka makakaalis agad dito. Nagkataon na ang hari ng langit ay isa ring magandang katuwang sa pagsasanay. Gamitin lang ang hari ng langit para maasa ang iyong cultivation at combat skills. Utut. 10,000 espada upang patayin. Panipi. Sa pagkakataong ito, ginamit ng makalangit na hari ang elementarya na martial arts sa antas ng hari. Mas marami ang anino ng espada kaysa dati. At ang kabagsikan ay mas nakakatakot. Mukhang kaya mo na to. Ngayon ay ipapaalam ko sa iyo kung ano ang pinakamalakas na pag-atake sa Western Regions. Panipi. Si Ling Xiao ay orihinal na umaasa na ang Heavenly King ay makapagbibigay sa kanya ng kaunting sorpresa. Pero sayang naman, ang kapangyarihang lumaban na ipinakita ng Hari ng Langit ay talagang hindi mas malakas kaysa sa Hari ng Katapatan. Hindi man lang qualified na maging sparring partner. Napabuntong hininga siya. 4 na espada ang bumangon sa hangin. Sword Art ng Bingzon Hantian. Wuzun nagliliyab na langit na Sword Art. Hanzun Ling Tian Jianju. Linglong Xian Tian Sword Art. 4 na espada sa isa. 4 na sword beam, pinagsama sa isa, naging 4 na kulay ng nakakatakot na sword beam. Napatay si Sword Shadow patungo sa sulok na iyon. Nakakatawa, nakita ko na ang 4 mong espada sa isa. At best, king level advanced martial skill lang ito. Sa tingin mo kaya mo akong patayin? 100,000 anino ng espada. Panipi. Nang makita si Ling Xiao na nagpapakita ng king level advanced martial arts, alam ng Heavenly King na hindi siya mapipigilan ni Wang Jian. Kaya sa wakas ay ginamit ko ang aking pinakamakapangyarihang martial arts. Sa ilang sandali, ang buong espasyo ay tila naging anino ng espada. Pagkatapos noon, ang hindi mabilang na mga anino ng espada ay nagsanib sa isa, naging isang malaking liwanag ng espada. Pinatay kay Ling Xiao. Idiot, kaya kung sasabihin mong polaka ka sa ilalim ng balon, hindi mo talaga maintindihan. Ang kasalukuyang ako ay tiyak na hindi ang dating ako. At ang sword tactic ko ay hindi na ang lumang sword tactic. Panipi. Boom! Sa wakas ay sinalubong ng 4 na kulay na liwanag ng espada ang malaking anino ng espada. Gayunpaman, sa isang sandali, ang malaking anino ng espada ay nahulog. Nang makita ang eksenang ito, ang makalangit na hari ay hindi maipaliwanag na natakot.
Imposible. Lahat ay king-level advanced martial arts, paanong ang mga pag-atake mo ay nakakatakot? Bulalas ng makalangit na hari. Sa oras na ito, ang kanyang ay ang tunay na pagbabago ng mukha. Medyo may tiwala siya noon, kahit na hindi niya mapatay si Ling Xiao, wala siyang problema. Ngunit ngayon, ang nakakatakot na apat na kulay na sword light ni Ling Xiao ay nagbigay sa kanya ng salpok na sumuko. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, ang apat na kulay na liwanag ng espada ay dumating na sa kanyang harapan. Ang nakakatakot na liwanag ng espada ay tumagos sa katawan ng hari. Pagkatapos ay pumutok ang liwanag ng espada. Ang makalangit na hari ay nagpakawala ng isang hiyawan ng mga hiyawan na nanginginig sa lupa. Hindi. Nagulat siya at nagsisi. Hindi siya naniniwala na matatalo siya ng ganoon kadali kay Ling Xiao. Ngunit ang buhay ay mabilis na lumilipas. Napaka-totoo at malupit. Pagkatapos bumaba sa impyerno, tandaan, huwag hayaan ang iyong pinakamamahal na anak na gawin ito ng walang kabuluhan. Baka magdala ito sa iyo ng isang nakamamatay na sakuna. Panipik. Pinagmamasdan ng katawan ng makalangit na hari na unti-unting nabasag sa liwanag ng espada. Malamig na sabi ni Ling Xiao. Mula noon, bumagsak na ang hari ng makalangit na dinastiya. Ang mamatay sa kanyang ambisyon. Ang makalangit na dinastiya ng Western Regions ay hindi na muling babangon. Babalik si Ling Xiao sa mga kanlurang rehiyon sa hinaharap, at dapat na maging mas madali ang pag-uugnay sa mga kanlurang rehiyon. Ngunit walang ngiti sa mukha ni Ling Xiao. Dahil alam niya na sa pagkakataong ito ang pinakamalaking kalaban ay hindi ang hari, ni ang ina ng dragon, ni ang pinuno ng mapaghiganti na alyansa. Pero yung dalawang kakaibang master. Ang pagkakaroon na hindi alam ang pangalan ay madaling pumatay kay Merongde at matalo ang Dragon Shark King. Minaliit sila ng lahat. Hindi nag-aksaya ng oras si Ling Xiao, ngunit umupo. Ang espasyo dito ay napaka-espesyal at nagtataglay ng napakalakas na enerhiya. Malaking tulong ito sa paglilinang, natural na hindi siya mag-aaksaya ng oras. Para naman sa kalaban, matabyunan lang ng tubig, at darating ang mga sundalo para harangin. Ngayon ay walang silbi ang matakot. Namatay ang hari sa labanan, ang natitirang bilang ay 11. Sa kawalan, muling tumunog ang ethereal voice. Agad na tumayo ang ina ng dragon mula sa lupa. Ito ay imposible. Hindi siya makapaniwala, natalo talaga ang hari ng langit kay Ling Xiao. Kahit na ang makalangit na hari ay walang sandata na katulad ng galit ng Diyos ng dagat, ang kanyang antas ng paglilinang ay umabot sa ika-4 na antas ng Reincarnation Realm. Papatayin ba ni Ling Xiao? Hehe, narinig ko ang matandang babae, tingnan mo ang aking kapatid na si Ling Xiao, magkakaroon ng gulo. Ang nakabitin na puso ni Ming Xuang ay tuluyan ding lumapag. Imposibleng sabihin na hindi siya nag-aalala kay Ling Xiao. Kaya lang hindi na ipakita. Sa ibang espasyo, hindi mapaghihiwalay na naglaro sina King Zong at Long Chen. Ang isa ay inapo ng Dragon Clan, na may triple cultivation base sa Reincarnation Realm. Ang isa ay ang 4 na kapangyarihan ng Reincarnation God Realm. Ang pagiging epektibo ng labanan ng dalawa ay karaniwang pareho. Mahirap pala sabihin saglit ang nanalo. Ang pagkamatay ng makalangit na hari ay natigilan sandali ni Haring Zong. Hindi palalampasan ni Long Chen ang magandang pagkakataong ito, at biglang sumalakay, na pinatay si Haring Zong. Magkapantay na ang lakas ng dalawa, at dahil sa kapabayaan ni Haring Zong, nawalan din siya ng inisyatiba sa labanang ito. Natalo ako, sumuko ka na. Ang matatalas na kuko ni Long Chen ay nasa itaas lamang ng lalamunan ni Haring Zong. Naglakas loob siyang magsalita, at agad siyang papatayin. Isang puting liwanag ang natangay nito habang inaamin ang pagkatalo. Aminin ng hari ng katapatan ang pagkatalo, may natitira pang 10 tao. May isa pang matatanggal. Hindi ko alam kung sino. Bulong ni Ling Xiao sa sarili. Ngayon lang, biglang may tumunog na boses. Sumuko na si Linglong Saintes, 9 na lang ang natitira. Mangyaring humanda sa pagpasok sa susunod na lugar. Hindi alintana kung ang nagwagi ay tinutukoy sa espasyo, ang lahat ng natitirang 9 na tao ay lahat ay naiteleport palayo. May kulay abong pakiramdam sa paligid. Ito ay gumagawa ng mga tao na pakiramdam ay lubhang hindi komportable. Nakatayo doon si Ling Xiao nang hindi gumagalaw.
Alam niya na ito ang dapat na pangalawang antas upang makapasok sa mausoleum ng Ancient Sword Emperor. Sinubukan talaga ng Ancient Sword Emperor ang lahat para subukan ang mga taong pumasok sa libingan. Oo naman, lahat ng 9 na tao ay lumitaw pagkaraan ng ilang sandali. Tumingin si Ling Xiao sa mga master na ipinadala ng 2 Diyos at demonyo, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa malamig na liwanag. Bagamat medyo mayabang si Merongde, siya ay isang tao ng Soul Palace kung tutuusin. Pinatay ng 2 lalaking ito, hindi kailangan niyang gawin ang isang bagay. And he always have a feeling na itong 2 guys ay very threatening sa iba. Dragon Mother, ang pinuno ng Vengeance Alliance, kumusta na tayo? Ang 9 na tao sa oras na ito ay kinabibilangan nina Ling Xiao, Ming Xuang, Long Chen, Xiao Jin, Leng Mei, ang Panginoon ng mapaghiganti na alyansa, Dragon Mother, at ang 2 misteryosong tao. Naramdaman ni Ling Xiao na para labanan ang 2 misteryosong tao, dapat magkaisa ang lahat. Truce. It's ridiculous. Bakit hindi mo napag-usapan ang truce noong pinatay mo si Angkang? Ngumisi ang inang dragon. Wala ka ng bentahe. Ang common enemy natin dapat yung 2 lalaki. Malamig na sabi ni Ling Xiao. Nararamdaman ko na bago ko makuha ang kayamanan ng Ancient Sword Emperor, lahat ay kalokohan. Imposibleng magkapit-bisig ang inang dragon. Mas gugustuhin niyang kumilos ng mag-isa kaysa makipagkamay. Mayroon lamang isang pamana ng Ancient Sword Emperor. Kung makikipagsanib puwersa ka kay Ling Xiao, makakaharap mo ang 2 misteryosong taong iyon. Pagkatapos ng event, dapat siya na ang malas. At ganoon din ang naisip ng pinuno ng mapaghiganting alyansa, tumanggi din siyang magsanib puwersa. Well, kung ganoon, kalimutan mo na. Maganda ang intensyon ni Ling Xiao, lahat ay mandirigma ng Western regions, hindi na kailangang magpatayan. Pero dahil hindi na-appreciate ng iba, ano ang masasabi niya? Pumunta ka. Sinulyapan ni Ling Xiao ang 2 misteryosong tao at binati ang lahat sa paligid niya para magpatuloy. Napasulyap din sa kanya ang 2, marahil dahil sa pakiramdam nila ay nalantad na ang kanilang mga pagkakakilanlan at wala nang dapat itago. Kaya may ngiting-ngiti, huwag kang mag-alala, anak, hindi ka namin papatayin bago lumitaw ang kayamanan ng Sword Emperor. Sinabi ng Lord of the Gods and Demons na mayroon kang aura ng Ancient Sword Emperor, at malamang namamanahin ka sa Ancient Sword Emperor. Kaya kailangan mong panatilihin ito hanggang sa huli. Pero yung iba naman, hehe, mas maganda kung hindi mag-isa. Panipik. Naaalala mo, kahit sinong maglakas loob na saktan ako, papatayin ko siya. Walang pakialam na sinulyapan ni Ling Xiao ang 2 misteryosong tao. Alam niyang hindi pa siya ang kalaban ng kalaban. Kaya kailangan niyang maging mas malakas. Ang pamana ng sinaunang hari ng espada ay napakahalaga sa kanya. Kahit na mapanganib ang daan, kailangan mong magpatuloy. Naglakad sila pasulong, at sumunod ang iba. Walang gustong bumagsak. Kung tutuusin, pumasok na siya sa 2 antas sa panahong ito. Sino ang nakakaalam kung mayroong anumang magagandang bagay na naghihintay para sa kanila? Kung mahuhuli ka, baka maaga ka ng iba. Ang kulay abong-ambon ay tuluyang nawala. May mga kakaibang bagay na lumitaw sa unahan ng kalsada. Ang mga bagay na ito ay sinaunang baluti. Walang laman. Ang baluti ay maaaring kumilos sa sarili nitong. At hawak pa rin ng invisible na kamay ang sandata. Kai Ling. Katulad ng Bone Spirit, ang Bone Spirit ay ang kaluluwang nakakabit sa buto. At si Kai Ling ay ang kaluluwang nakakabit sa baluti o sandata. Sa paghahambing, ang mga buto ng espiritu sa labas ay puno ng masasamang pag-iisip, at talagang gusto nila silang patayin. Gusto lang silang pigilan ng Kai Ling sa loob. Ang bilang ng mga espiritu ng baluti ay hindi kasing dami ng mga espiritu ng buto. Ngunit ang pinakamasama sa bawat isa sa kanila ay ang Triple True Origin Realm. Grabe naman. Napakasama ng 2 antas, hindi ko talaga alam kung ano ang mangyayari mamaya na pasimangot si Ling Xiao. Sa kabutihang palad, pagkatapos ng unang pass, lahat ng malalakas ay naiwan. Hindi problema na harapin ang Triple Armor Spirit sa True Element Realm. Sumunod ka sa akin, huwag kang mag-isa. Hindi nag-aalala si Ling Xiao kay Kai Ling sa oras na ito. Kahit matalo ni Kai Ling ang martial artist, hindi ito papatay.
Ang sinaunang Sword King ay halatang may mabait na puso. Kahit na ang uri ng labanan sa unang antas ay may espesyal na opsyon para sa pagsuko. Lalo siyang nag-aalala sa dalawang misteryosong tao. Hindi ko alam kung kailan, babarilan ko sila. So close silang lima dito, very united. Si Kailing talaga ay hindi papatayin. Nasira man, maaari pa ring ipunan muli. Kaya halos imposible para sa koponan na mapabilis. Ang dalawang misteryosong tao ay sumugod ng napakabilis, ngunit pagkatapos na sumulong, nakatagpo sila ng parami ng mga espiritong nakasuot. Kinailangan nilang umatras. Ang huling resulta ay 9 na tao ang bumuo ng isang grupo. Pinilit na magsimulang magtrabaho ng sama-sama. Sa ganitong paraan, nagiging mas madali ang pagpatay sa kalaban. Habang pinapatay ang kalaban, magpalitan ng pahinga. Sapagkat ang daan ay napakahaba na walang katapusan. Panatilihin ang pagpatay ng ganito, kahit sila ay mauubos. Ang ganitong uri ng pag-ikot ay mas madali pa rin. Ngunit gayunpaman, ang walang katapusang pagpatay na ito ay tumagal ng isang buong araw at gabi. Nang tuluyan ng maparalisa ang lahat, biglang may lumitaw na liwanag sa kanilang harapan. Isang malaking treasure chest ang kumikinang na may nakasisilaw na liwanag, at ito ay inilagay sa isang batong plataporma. Ang kaban ng kayamanan ay higit sa 1,000 metro ang layo mula sa lahat. Sa kalsadang ito, hindi mabilang ang mga kelang na humaharang sa daan, nakakatouch si Kabo. Alam ng lahat na ang mga bagay sa libingan ng sinaunang emperador ng espada ay tiyak na hindi mga ordinaryong produkto. Napatunayan na ito ng nakaraang reincarnation fairy bones. Dapat mayroong magagandang bagay sa kaban ng kayamanan na ito. Ang koponan na pinagsama-sama sa isang improvisasyon ay ganap na nasira sa sandaling ito. Ang ina ng dragon, ang pinuno ng mapaghiganti na alyansa, 2 misteryosong tao, at si Ling Xiao at ang iba pa ay sabay na sumugod. Ang layo ng 1 kilometro ay wala sa kanila. Ang bawat tao ay uminom ng tableta, at ang tunay na enerhiya na kanilang nakonsumo ay nakabawi ng marami sa isang iglap. Ang bilis tumaas. Lumampas ito na parang 9 na sword lights. Si Kailing sa daan ay nadurog. 1 kilometro din ang layo nito. Kung ang distansya ay masyadong mahaba, hindi sila maglalakas loob na ubusin ito ng ganito. Boom! 9 na tao ang sabay-sabay na umatake, at ang treasure chest ay direktang inalis. Sa hangin, ang kaban ng kayamanan ay bumukas. Maraming bagay ang nahulog. Sa sandaling iyon, binuksan ni Ling Xiao ang mga mata ni Tai Chi at nakitang malinaw kung ano ang nasa loob. May 4 sa kabuuan. 1 espada, 1 itim na jade, 1 sibat, 1 libro. Huwag magtanong, alinman sa 4 na bagay na ito ang pinakamaganda. Ang espada ay isang bihirang imperial na sandata. Ramdam ni Ling Xiao na mayroong 9 na espada na matagal na niyang hinahabol ang Heavenly King Sword. At ang itim na jade ay Haitian Muyo, isang bagay na maaaring isama sa Demon Sovereign Sword upang linangin sa Demon Sovereign Haitian Sword Art. Hindi ko inaasahan na lalabas ang 2 bagay na ito dito. Kung tungkol sa sibat, ito ay mas kapansin-pansin. Nararamdaman ni Ling Xiao na dapat ito ay isang fairy artifact. Ang antas na iyon ay kapareho ng panahon ng Yellow, Sky Sword, at Poseidon's Wrath. Magkaroon ng kamalayan na ang mga bagay na gaya ng mga immortal na artifact ng imperial ay karaniwang karapat-dapat lamang na ariin ng mga mandirigma ng Reincarnation Divine Vein Realm. Kung minana ni Dragon Mother at Ling Xiao ang mana ng sinaunang emperador, hindi nila ito magagamit. Magagamit man ito ngayon, hindi nito magagawa ang tunay na kapangyarihan. Ang huling libro ay halatang isang martial arts secret book. Sinabi ni Tai Chi ay kay Ling Xiao na ito ang king level na pinakamataas na martial art. Ito ay isang martial skill na mas malakas kaysa sa anumang martial skill sa western regions. Ang Dragon Mother ay naglalayon sa martial arts cheat. Ang Panginoon ng mapaghiganti na alyansa at 2 misteryosong lalaki ay naglalayon sa walang kamatayang sibat ng sandata ng imperial. Sa kabaligtaran, ang Black Sky Muyo at ang Heavenly King Sword ay walang makakalaban ni Ling Xiao. Kunin mo yang cheat book. Lihim na nakipag-usap si Ling Xiao kay Ming Xuang at sa iba pa. Ang dahilan kung bakit hindi ko binalak na agawin ang sibat ay para bantayan ang 2 misteryosong tao.
Walang nakakaalam kung gaano katikat ang dalawang lalaki. Nang walang lumalaban, madaling nakuha ni Ling Xiao ang Haitian Muyo at ang Heavenly King Sword. Pagkatapos ay ilagay ito sa singsing ng imbakan. Ha! Ano yun? Obserbahan niya ang kompetisyon para sa dalawa pang bagay. Sa sandaling ito, nakita niya ang 2 piraso ng baluti na nakasandal sa likod ng platapormang bato. Ang isa ay kumikinang na may kulay pilak na puting liwanag, at ang isa naman ay kumikinang sa madilim na lilang liwanag. Hindi ko alam kung ano ang mga materyales ng 2 armor, ngunit nananatiling walang batik ang mga ito. Lumapit siya, inabot niya ito para hawakan. Biglang may narinig na dagandong. Tumigil ka. Natigilan sandali si Ling Xiao, ngunit hinawakan pa rin niya ang kanyang kamay. Dahil narinig niya na ang sumisigaw ay isa sa 2 misteryosong tao. Sinabihan siya ng 2 tao na huminto, ngunit hindi siya tumigil. Dahil alam niyang hindi magandang bagay ang 2 iyon. Nang makita na si Ling Xiao ay hindi nang ahas makinig sa kanya, isa sa mga misteryosong tao ang iniwan ng sibat at direktang pinatay siya. Gayunpaman, ang isang misteryosong taong nagpapaligsahan para sa sibat kasama ang pinuno ng mapaghiganti na alyansa ay matatag ding nangingibabaw. Sa oras na ito, tapos na ang laban para sa cheat. Bagamat malakas ang inang dragon. Ngunit sa harap ng pinagsamang pag-atake ni Ming Xuang at ng iba pa, natalo pa rin siya. Nahulog sa mga kamay ni Leng Mei ang cheat book. Wang-level pinnacle martial arts, bagaman hindi kailangan para kay Ling Xiao, ito ay napakahalaga sa iba. Ang pinuno ng mapaghiganti na alyansa ay may 2 pakulo sa isa pang misteryosong tao, at agad siyang umatras. Ang mga bagay at bagay ay nagpapalam sa mga tao. Kasabay nito, hinawakan ng kamay ni Ling Xiao ang 2 piraso ng baluti. Mabilis na pumulupot sa kanyang mga braso ang baluti. Isang puting liwanag at isang itim na liwanag ang yumanig sa mga misteryosong tao na sumugod sa ere. Anong ito? Medyo nagbago ang mukha ni Ling Xiao. Huwag kang mag-alala, ito ay isang sandata ng espiritu. Biglang sinabi ni Yuan Zun, huli na para magpaliwanag, huwag kang gumalaw, ang sandata ng espiritu ay hindi makakasakit sa mga tao. Sa kabaligtaran, ito ay magpapalakas sa iyong martial soul. Binibigyang daan kang i-promote ang Wa nang hindi nagsasanay. Ang lahat ng mga pagpapala sa iyong espada at martial arts spirit. Panipik. Nang marinig ang mga salita ni Yuan Zun, tumigil si Ling Xiao sa pagtutol, at ang 2 armor ng Empress ay sumanib sa kanyang katawan. Pagkatapos ay gabayan ito upang may sama sa espiritu ng martial arts ng espada. Sa orihinal, nagsumikap siya upang linangin ang kanyang espiritu ng martial arts ng espada hanggang sa unang antas ng nakuha. Ngunit pagkatapos na ang 2 piraso ng baluti ay isinama dito. Ang kanyang sword martial soul ay agad na tumaas sa ika-4 na antas ng nakuha. Dati, walang duda na ang kanyang sword martial arts soul ay talagang pinakabasura sa lahat ng martial arts souls. Ngunit ngayon, ang sword martial spirit ay naging pangalawa lamang sa tyrant martial spirit sa lahat ng kanyang martial spirit. Napakalakas. Anong ang Wan armor? Sa proseso ng pagsasanib, si Ling Xiao ay nababalot ng itim at puting liwanag. Imposibleng makalapit ang iba, hindi niya maiwasang magtanong kay Yuan Zondao. Ang sandata ng espiritu at sandata ng espiritu ay talagang magkapareho, na tumutukoy sa ilang mga martial artist bago sila mamatay. Ipasok ang iyong martial arts cultivation base dito. Ang ganitong bagay ay napakabihirang, indemtal.com, dahil mahirap malaman ng mga ordinaryong mandirigma kung kailan sila mamamatay, at hindi nila gagawin ang ganitong uri ng bagay. Maswerte ka, makakakuha ka talaga ng 2 martial arts armors, na parehong nag-promote ng martial arts sa triple level ng nakuhang espiritu bago ang iyong buhay. Maswerte ka. Higit pa rito, kung babaguhin mo ang ibang tao, magiging lubhang mapanganib ang pagsasama-sama ng sandata ng espiritu at sandata ng espiritu, at malamang na magdulot ito ng labanan sa espiritu. Ngunit ang iyong orihinal na martial soul ay ang tyrant martial soul, na maaaring maglaman ng lahat. Kaya walang panganib. Pagkatapos ng pagsasanib, maaari mong gamitin ang iyong mga kasanayan sa espada upang mapataas ang iyong kapangyarihan ng hindi bababa sa 4 na beses. Hoy, ang ganitong uri ng martial arts cultivation base,
kahit na umabot sa 4 na domain, hindi ito masyadong masama. Panipik. Sa pakikinig sa mga salita ni Yuan Zun, nakaramdam din si Ling Xiao ng kapalaran. Kung nakinig ka sa misteryosong lalaki, wala kang swerte kung hindi mo ito gagawin. Siguro kinuha ng dalawang lalaking iyon ang spirit armor na ito bilang kanila. Anak, tumigil ka na, kung hindi papatayin ko ang kasama mo. Ang isa sa mga misteryosong tao ay medyo nababalisa nang makita si Ling Xiao na aktwal na pinagsama ang spirit armor, at sumigaw ng malakas. Biglang bumukas ang mga mata ni Ling Xiao, at ang itim at puting liwanag ay biglang nawala. Walang pakialam niyang tiningnan ang misteryosong lalaki, at biglang tinusok ng espada. Fire Sovereign Blazing Sky Sword Art. Ang espadang ito ay dapat lamang magkaroon ng kapangyarihan ng isang king-level intermediate martial skill. Gayunpaman, ang nakuhang quadruple bonus ng Sword Soul ay nagpapataas ng kapangyarihan ng espadang ito ng 4 na beses. Bagamat hindi pa rin ito maabot ang kapangyarihan ng king-level advanced martial arts. Ngunit ang kabagsikan ay tiyak na nakamit ang isang kaayla hilakbot na pagtaas. Higit pa rito, nararamdaman ni Ling Xiao na ang kanyang layunin sa espada ay naging mas malakas. Ang Sword Soul ay makapangyarihan, at tila naging mas madali ang paggamit ng sword power. Sa sandaling iyon, talagang nag-ilusyon ang misteryosong lalaki na kaharap niya ang Ice Emperor, Dang. Nagbago ang misteryosong lalaki sa isang iglap. Ang mga kamay ay naging matigas na kuko. Harangan ang espada ni Ling Xiao. Kung tutuusin, mas malakas siya kaysa kay Ling Xiao, at mas malakas. Kaya ang espada ni Ling Xiao ay hindi talaga nagdulot ng anumang pinsala sa kanya. Pero sobrang pangit ng mukha niya. Upang harangin ang espadang ito, hindi siya nagdalawang isip na baguhin ang kanyang katawan, na sadyang nakapanlulumo. Anak, pinatay kita. Nagalit ang misteryosong lalaking nakaitim. Split, huwag kang pabigla-bigla, iniingatan niya ito, kapaki-pakinabang pa rin. Sa sandaling ito, nagsalita ang misteryosong lalaking nakaputi. Yuan Sheng, hindi ko siya pinapatay, kaya kung patayin palagi ang basura, anyway, kasama niya yun, patayin mo isa-isa. Walang pakialam na sinabi ni Qisheng, ang aming parasite tribe ay isa ring bangungot para sa hindi mabilang na mga tao sa 4 na domain. Kahit natakot sa batang ito, kumalat ito, saan ko ilalagay ang aking mukha? Panipik. Kung maglakas loob kang patayin sila, magpapakamatay ako. Ngumisi si Ling Xiao. Nakita niya ang kahinaan ng kalaban. Bagamat malakas, hindi niya direktang makuha ang kayamanan ng Ancient Sword Emperor's Mausoleum. Kahit na ito ay parasitiko sa katawan ng mandirigma ng Western Regions, ito ay pareho. Hindi pa rin siya ang kalaban ng kabilang partido, magagamit lang niya ang pamamaraang ito para protektahan ang sarili niyang mga tao. Ikaw, good boy, Count Yu Cruel. Binigyan ni Li Sheng si Ling Xiao ng masamang tingin at sinabi, hindi ako naniniwala, walang pagkakataon na patayin ka. Hehe, by then, pag-usapan natin to. Ngumiti si Ling Xiao at nakahinga ng maluwag. To be honest, kung talagang maglalaban sila, hindi ang team nila ang kalaban nitong dalawang halimaw. Kaya sa yugtong ito, kailangan ko pa ring tiisin. Sa sandaling ito, isang biglaang pagbabago ang naganap. Isang puting liwanag ang lumipad palabas sa katawan ni Split Sheng, bumaril patungo sa bibig ni Ling Xiao. Si Ling Xiao ay ganap na hindi handa. Tinamaan ako nitong puting ilaw. Sa pagkakataong iyon, mas may kung ano siyang naramdaman sa kanyang katawan. Sinubukan niyang kontrolin ang kanyang katawan at sirain ang kanyang kaluluwa. Gayunpaman, ang mga hindi inaasahang bagay ay hindi titigil doon. Naramdaman ang puting liwanag na pumapasok, ang orihinal na naka-fused spirit armor ay talagang nag-react. I drag si Ling Xiao at ang puting liwanag na iyon sa hindi kilalang mundo. Nakita kong nawala si Ling Xiao. Nanatiling hindi gumagalaw ang hateng buhay. Napatulala ang lahat. Kuya Ling Xiao. Bulalas ni Ming Shuang, sinusubukang hawakan ang kamay ni Ling Xiao, ngunit nakakalungkot na wala siyang nahuli. Galit niyang winasak ang hateng katawan. Ngunit ang pisikal na katawan na iyon ay hindi nakapakipakinabang. Ang tanging bagay na ginawa ng Split Life ay direktang gawing parasitiko ang katawan ni Ling Xiao. Napaka-vengeful ng lalaking ito.
Ayaw niyang hintayin na makuha ni Ling Xiao ang legacy ng Ancient Sword Emperor bago patayin si Ling Xiao. Dahil sa sobrang daming pagbabago. Ngunit kahit ang split life ay hindi inaasahan na mangyayari ang kakaibang sitwasyong ito. Hindi ko na maramdaman ang hininga ni boss. Nagmamadaling sabi ni Little Jean. Nawala na ang hininga ng basag. Kumunot ang noo ni Yuan Sheng. Patay na ba? Tanong ng pinuno ng mapaghiganting alyansa. Imposible, saan sila madaling mamatay, baka hilahin sila sa ilang espasyo tulad ng dati. Umiling si Yuan Sheng, at pagkatapos ay ngumisi, hoy, kinasusuklaman ni Lai Sheng ang batang iyon. Ngayong walang katulong ang bata, natatakot ako na direktang maparasit siya ng bitek. Panipi. Tiyak na malas sa huli ang mga taong minamaliit sa master. Natapos magsalita si Leng Mi at diretsyong umupo, maghintay ka lang dito, maya-maya lalabas na ang master. Oo, paano mamatay ang amo? Umupo din si Long Chen. Naniniwala din ako kay boss. Bagamat hindi maramdaman ni Xiao Jin ang hininga ni Ling Xiao, dumaan siya sa pataas at pababa sa daan. Ilang buhay at kamatayan ang naranasan. Hindi siya naniniwala na si Ling Xiao ay mamamatay ng ganoon kadali. Oo, mahirap ang buhay ni Brother Ling Xiao, hindi ito maaalis ng Diyos. Nagnganga ang ngipin ni Ming Xuang at tumigil. Hehe, wala ka bang balak na ituloy ang paghahanap sa kayamanan ng Ancient Sword Emperor? Mahaba pa ang daan. Malamig na ngumiti ang pinuno ng Alliance of Vengeance at itinuro ang likod ng Treasure Chest Stone platform. Ayan, bumuhaba pa ang daan. Marami pa ring kailang sa kalsada. Parang ang treasure chest dito ay reward lang na binigay sa gitna. Kung gusto mong hanapin, hanapin mo. Anyway, kailangan nating hintayin si boss dito. Napaka-determinado ng ugali ng apat na tao dito. Sa kanilang isipan, si Ling Xiao ay mas mahalaga kaysa sa kayamanan ng Ancient Sword Emperor. Kung sakaling kailanganin ni Ling Xiao ang kanilang tulong, ngunit umalis sila, hindi ito magsisisi. Ilang idiots. Ang pinuno ng Alliance of Vengeance ay nanunuya, para sa isang mortal na tao, ibinigay niya ang pagkakataong ipaglaban ang kayamanan. Huwag kayong mga lalaki, ako mismo ang kukuha nito. Panipi. Magtulungan tayo. Sumunod din ang inang dragon, at mas magaling ang dalawa kaysa sa isa. Gayunpaman, saglit lang silang lumabas bago sila bumalik. At mukhang medyo nahihiya. Sa kalsadang ito, mas ligtas ito malapit sa treasure chest, at hindi magkakaroon ng armor attacks. Pumunta pa at ito ay magiging iba. Hindi talaga makalusot ang dalawa. Kung nagdagdag ka ng Yuan Sheng, maaari mong subukan. Ang dahilan kung bakit siyam na katao ang iniwan ng sinaunang hari ng espada ay dahil sa tingin niya na ang kapangyarihan lamang ng siyam na tao ang makakakumpleto sa kalsadang ito. Sa desperasyon, ang Panginoon ng mapaghiganti na alyansa at ang ina ng dragon ay maaari lamang manatili at maghintay. Hindi rin umalis si Yuan Sheng. Pakiramdam niya ay imposibleng mamatay sa splitting life. Habang naghihintay siya ng ilang sandali, ang splitting life ay magiging parasitiko sa katawan ni Ling Xiao. Gayunpaman, ang oras na ito ay isang araw. Naiinip na si Yuan Sheng huwag maghintay, dapat patay na silang dalawa. Panipi. Malamig niyang sabi, pasensya ka na lang ba? Kasama mo yan. Sumimangot si Long Chen. Kasama. Basura lang. After waiting for a day, I'm worthy of him. Ngumisi si Yuan Sheng, pupunta ka ba? Kung hindi ka pupunta, gagawin ko. Gawin mo, sino ang natatakot kung kanino? Tumayo ang apat na tao at tumingin kay Yuan Sheng. Sinong kasama mo? Tumingin si Yuan Sheng sa Panginoon at Dragon na ina ng mapaghiganti na alyansa at malamig na sinabi. Siyempre kakampi mo ako. Ang pinuno ng Alliance of Vengeance ay pumili ng mas malakas na Yuan Sheng. Ako din, sabi din ng Dragon Mother. Bagamat maraming tao sa kabilang panig, si Yuan Sheng ang may pinakamalakas na lakas. Sa ilalim ng pag-atake ni Yuan Sheng, natatakot ako na ang iba ay hindi magtatagal. Sa simula ng labanan, ang sitwasyon ay hindi umunlad tulad ng iniisip ng pinuno ng Vengeance League. Si Ming Xuang, Leng Mei, Long Chen, at Xiao Jin ay ganap na nagtulungan. Bukod dito, silang apat ay napakalakas. Pagkatapos magsanib puwersa, kahit na sila ni Yuan Sheng ay maaaring sugpuin sila, hindi sila maaaring manalo ng ilang sandali.
Ang labanang ito ay isang araw at isang gabi. Nasugatan ang magkabilang panig. Kahit na ang 3 tao sa panig ni Yuan Sheng ay bahagyang nasugatan, ang 4 na tao sa panig ni Ming Xuang ay pawang malubhang nasugatan. Gayunpaman, ang 4 na Ming Xuang ay may iniwang gamot ni Ling Xiao upang patuloy na gumaling ang kanilang mga sugat. Ngunit sa oras na ito, ang paligid ng stone platform ay hindi naligtas, at isang malaking bilang ng mga armor spirit ang sumugod. Kayong 4 dito na lang kayo kung gusto nyo mamatay, tara na. Hindi inaasahan ni Yuan Sheng na hindi niya mapapabagsak ang 4 na lalaki ng ilang sandali, kaya maaari lamang siyang umalis kasama ang pinuno ng mapaghiganti na alyansa at ang ina ng dragon. Kung tutuusin, ayaw niyang magtagal dito.